From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Alam ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, saan mang dako ako pinapupunta ng Panginoon, may mga anak siya ngayon na kanyang tinitipon. We have 1 million of you here in the Philippines. More than 1 million na mga covenant partners ng paglilingkod na ito na ngayon ay lumalakad na sa mga pagpapala, na alis na ang sumpa sa kanila sapagkat ang susi ng pagpapala na kanilang tinanggap ay kanilang sinusunod at nakita nilang ang Diyos ay hindi pala Diyos ng kasinungalingan, kundi siya ay Diyos ng katotohanan. The Lord, what He said, He's going to make it true in your life. The Bible says that our God is able to do exceedingly abundantly above all that you ever ask or think. According to His power, He is able to give it to you. Alam niyo makapangyarihan ng Diyos na dinadala ko ngayong gabi dito. Alam ba ninyo yon? Kung alam niyo yan, sumigaw kayo ng malakas na Amen. Malakas ang Diyos na aking dinadala, makapangyarihan pa siya. Ginululang kayo ng masamang espiritu isang araw. Now, nung ang tao ay ginawa ng Diyos sa pasimula, bago niya ginawa ang tao, ginawa muna niya ang lahat ng bagay. If you read your Bible from Genesis, which is the story of creation, the Bible tells us that the Lord God in the beginning created the heavens and the earth. He created the firmament, the seas. He created all living things. Fowls in the air, everything that crawls on the ground, everything that you can see and that you cannot see, God has created each one of them. Lahat ng ito na nakikita ninyo, ginawa ng Diyos na aking ipinangangaral ngayong gabi. Ngunit, nakapagtataka, hindi ito alam ng marami. Hindi alam ng marami na ginawa muna ng Diyos ang lahat ng bagay bago niya ginawa ang tao. You know, man was created on a later date in the days of creation. On the 6th day of creation, the Bible says, God created His greatest masterpiece and He called him man. Tinawag siyang tao, pinakamalaking obra maestra ng Diyos. At ang taong kanyang ginawa, pinagkalooban sa lahat ng bagay.
ginawa tayo ng Diyos hindi upang maghirap, hindi upang maghikahos, hindi upang lumakad sa sumpa. That's why He created man after He created everything. At pagkatapos ibinigay sa tao. At sinabi niya, hindi ka na dapat magtrabaho pa. Hindi ka na dapat gumawa pa. Hindi ka na dapat magpawis pa upang kumain ka. Ang lahat ng ito ay aking ginawa para sa iyo. That is the perfect plan of God para sa atin. Kaya itong dala ko ngayong gabi, magandang balita. Sapagkat may mga questions sa mga pag-iisip ninyo, mga covenant partners ko dito sa Davao City, lahat ng chapters from Olas, Tibungko, dito sa Matina, lahat ng corner ng siyudad ng Davao, which I am proud of because this fellowship is homegrown from this city. And this city is the biggest city in the whole world inland area. And I am glad that God has chosen our city to become His holy city where His name is going to be lifted up, exalted to high heavens, and proclaim all over the Philippines that He is the King of Kings, the Lord of Lords, and He is the name above every name. Marahil maraming katanungan sa mga pag-iisip niyo sinasabi, kung ganun, Pastor, bakit po ang aming buhay ay nagkakaganito? Alam ninyo, mga kapatid, mayroon pong nangyari. Because when God created us, the Bible says that He took dust from the ground. After taking dust from the ground, He formed it with His own hands. And then when man was formed from the dust of the ground, the Bible says that He breathed in man the breath of life, and man became a living soul. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Naniniwala ba kayo na ang kaluluwa ninyo galing sa Diyos? Kaya ako'y nangangaral ngayong gabi dahil sa kaluluwang nasa loob ng iyong katawan. Pero alam ninyo mga kapatid, ang kaluluwang yan ay namatay at nawalay sa Diyos because of sin. And it is called, in the Bible, it's called disobedience. Sinabi ng Diyos sa tao, kay Adan, kumain ka sa lahat ng mga tanim na nasa Garden of Eden. Pero yung nasa gitna, huwag mong kainin, sapagkat sa araw na kakain ka, ikaw ay mamamatay. Ngunit lumapit si Lucifer, pumasok sa ahas, nilinlang ang tao, at sinabi ba ng Diyos na ikaw ay mamamatay kung kakain ka sa bunga ng tanim na ito? And Lucifer deceived man through the woman, and he said, no, actually, you will not die, but you will become God like Him. Nung tiningnan ng tao yon, mga kapatid, nalinlang siya. In other words, sinuway niyang sugo ng Diyos, kinain niya, kaya ang tao ay hindi natapos sa kanyang pagkagawa. Ang espiritu ng tao ay hindi galing sa Diyos. Iyon ang tinatawag na espiritu ng pagsuway. So, nasa sa iyo ngayon, katawan lang at kaluluwa. Pero yung guide mo, yung espiritu mo, na dapat mag-guide sa iyo, na galing sa Kanya, sa pagsusunod sa Word of God, nawala yon. Because you disobey. Kaya ang espiritu ni Satanas ang napasok sa tao, which is the spirit of disobedience actually. And the spirit of disobedience is called sin. Kaya tayo, na-inherit natin yung tinatawag na original sin mula sa ating mga magulang. Kaya yon ang naging espiritu natin. May kaluluwa tayo, may katawan tayo, pero ang ating espiritu ng kasalanan. We are wretched. We are miserable. Nothing can save us. Nobody can save me. Nobody can save you. We were conceived in sin. That's why we were separated from God. And from the time on that man disobeyed God, he was separated from Him. Nawalay ang tao sa Diyos.
Isang araw, natagpuan niya, wala na siya sa Garden of Eden, sa garden ng pagpapala na walang kamatayan, walang karamdaman, walang pawis, walang pagod. Ang lahat ay pagpapalang mula sa kanya. Walang ospital, walang sementeryo, walang utang, walang problema, walang sakit ng ulo, walang sakit ng tiyan, walang kanser, walang tumor, wala ang lahat ng mga bagay na yan. Man saw himself outside of that garden. He saw himself out because he was thrown out because of sin. Because God and sin cannot correlate. He cannot reconcile himself with sin because he's a holy God. So man who committed sin was thrown out of the garden. Pagkatapos, anong resulta ng kasalanan yon? Mga kapatid, nang siya'y makalabas sa Garden of Eden, ang tao ay nagkaroon ng kamatayan. Ang tao ay tumatanda na. Ang tao ay may karamdaman na. Ang tao ay kailangang magpawis bago siya makakain. Ang babae, sa kanyang sumpa, sinabi ng Diyos, ikaw ay maghihirap sa iyong panganganak. Meron bang isang babae dito na hindi naghihirap sa kanyang panganganak? Sa kanyang paghihirap, may nakita ko, sinisipa ang kanyang asawang lalaki at sinabi niya, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi na ako uulit, minsan na lang. Mga kapatid, nakikita nating lahat ang nangyari sa Genesis. I cannot go verse by verse because we have limited time tonight, but I would like to give to you the account of the creation on how we came up to this life today. And how God has remedied it in His own time and in His own love. Nung mapawalay ang tao sa Diyos, God saw His perfect masterpiece go down to pieces. It was Satan who got a big hammer and smashed the creation of God inside of God, in the sight of God. Man was already a broken masterpiece. Nawalay ang Diyos, ang tao sa Diyos, nagkabiyak-biyak siya para ba siyang isang ginawang pinggan na napakamahal ng Diyos. Pagkatapos ito ay giniba minsan lamang ni Satanas. Ngunit mahal pa rin siya ng Diyos. Mga kaibigan, kaya gusto ng Diyos makalapit na muli ang tao sa Kanya. Makalapit na muli sa Kanya. When you review the Word of God from the Old Testament, this is the story of God reconciling with man, or vice versa, man reconciling with God. If you read Genesis, God has done His part in reconciling man to Himself. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo ginawa ng evolution theory. Hindi tayo ginawa sa utak ni Darwin. Tayo ay ginawa ng Diyos. I've been preaching this all over. I said, do not believe that you came from the monkey. It's only a theory. It's never been proven. They are still looking for the missing link to connect us to the theory, but they cannot find it because the authority of my soul says that God has created us. Tingnan ninyo anong nangyari. Nung ninakaw na ng demonyo ang ating relationship sa Diyos, pinasok niya na wala na ang ating buhay, na wala na ang ating buhay na walang hanggan. Ano pang nawala sa atin? Ang pinakamahalagang bagay ang ninakaw ng demonyo sa atin. Yun ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Ang lahat ay magsabing pananampalataya. You know, you don't only have 5 senses. You have 6 senses. You don't only have the sense of seeing, the sense of hearing, the sense of smell, the sense of taste, the sense of touch. You don't only have those 5 senses. Actually, when God created you, you have 6 senses. Including to that is the sense of faith. It was broken by the devil before it was even created. Because you can only have faith when you believe and obey the Word of God.
Isang utos pa lang, sinuway na ng demonyo, hinadlangan na. Paanong magkakaroon ng pananampalataya ang tao ngayon? Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Paano ngayon siya magkakaroon ng pananampalataya na nawalay na siya isang utos pa lang? Siya ay sumuway na. Kaya ninakaw ng demonyo ang pinakamahalagang bagay na tayo ay may koneksyon sana sa Diyos. Yan ay ang sentido ng iyong pananampalataya. Ngunit, anak ng Diyos, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. I thank God He's not finished with me. I thank God He has a plan for me to be reconciled back to Him. Hindi pa pala tapos ang Diyos sa akin. Ano ang kanyang plano? Pabalikin ako. He gave me the Old Testament. The Old Testament tells of the power of God. The Old Testament tells of how almighty He is to His people. He was able to break the Red Sea in two and let the people walk on dry ground. He was able to rain manna from heaven. For 40 years they ate without nobody supplying them their food. It was angels' food from heaven being supplied to His people. Sinupply ang kanilang lahat ng pangangailangan. One day on Mount Sinai, binigay sa kanila ang 10 Commandments. Eto, sabi ng Diyos, ang makapagpapabalik sa aking bayan sa akin. Ngunit mga kapatid, ang 10 Commandments ay panglabas lang na ginagawa ng tao. Kahit na siya'y nanginginig sa kapangyarihan ng Diyos, kahit siya'y takot na takot sa Diyos, pero ang puso niya ay wala pa ring pagbabago. Masama pa rin ang tao. Ano na ginatawag sa Bisaya, may lang sa tubangan. Pagatubang birhen, pagtalikod sigbin. Walang pagbabago ang tao sa kanyang puso. Nanginginig siya sa kapangyarihang nakita niya sa Mount Sinai. Nanginginig siya, sabi niya, "Oh God, let not your presence dwell with us because you're too powerful, we're too weak, we cannot coexist. You're too powerful for us." When they saw the Red Sea break in two, they said, "We have a powerful God." But they cannot relate to Him because man is still a weakling. Mahina pa rin ang tao. Kaya hindi siya nakaka-relate sa Diyos. Nanginginig nga siya, pero hindi naman siya nagbabago sa kanyang puso. Ang 10 Commandments, hindi nakapagbago sa kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nakapagbago sa kanya. Nakikilala niya ang Diyos, pero hindi niya masunod ang kapangyarihan ng Diyos. Isang araw ang kapangyarihan niyan, nakita sa pamamagitan ng apoy at asupre by means of fire and brimstone. Nang siya ay pumunta sa dalawang syudad ng Sodom at Gomorrah. When God visited these two wicked cities of Sodom and Gomorrah, He said, "I will send my 2 messengers to see if the cry of these 2 cities is really true." Pinadala ang dalawang anghel. Nagkatawang tao ang dalawang anghel na ito. Pagkatapos lumakad sa siyudad ng Sodoma at Gomorrah, tiningnan ang kasamaan ng siyudad na yon. Kala ninyo ano ang kasalanan ng siyudad na yon? Bakit sinunog ng Diyos? Lesbianism and homosexuality. I love people who are dysfunctional. Lesbians, women who are trying to become men, and men who are acting like women. At ito'y dysfunctionality. It is not through your genes. This is a deception of the enemy. You can be freed from that. Alam niyo, mahal ng Diyos kayong lahat, anuman ang inyong uri. Tingnan niyo sa Sodom at Gomorrah, nung nakita ito ng Diyos. And then, wala na silang pagbabago. Ayaw nilang magsisi. Salamat sa crusade ko.
napakarami po ng mga dysfunctional na tao na lumalapit. Sila'y pinagpapala ng Diyos. Sila'y pinagagaling ng Diyos. Sila'y pinalalaya sa demonyo mula sa kanila. I thank God for that. I thank God for this miracle which is ever present. I thank God for people who say that miracle is not for us anymore. I dare contradict those claims. The powerful miracle working God is still at work today as He was at work in the times of the apostles. The miracle He was able to do in Bible days, He is able to do today. If He was able to heal the leprous in the days of Jesus, He is able to heal them today. If He is able to heal those diseases and illnesses in the times of the apostle, He is able to do those today. Because the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tiningnan ng Diyos ang dalawang syudad na yon. Talagang ang masama. Mga kapatid, sinabi niya sa isang matuwid na silat, lumabas na kayo sa dalawang syudad na yan, sapagkat yan ay under na sa judgment ng Panginoon. Huwag kayong lilingon. Lot, Mrs. Lot, dalawang anak nyo, you have to go out of these two cities because the judgment of God is going to come upon them before morning. Kaya sila, madaling araw pa, lumabas na. At nang sila'y palabas na, umulan ng asupre at apoy. At silang lahat ay tinupok. At silang lahat ay napuksa sa judgment ng ating Panginoon. Kita ninyo yung kapangyarihan ng Panginoon yun. Nanginginig ang tao. Pero nakita ng mga Israelites yun. Nakita ng mga Hudyo yun. Ngunit ang kanilang puso ay wala pa ring pagbabago. The power of God, His being almighty, His omnipotency, His power was not able to change man. He was trembling on the outside. He is scared to death on the outside. But nevertheless, the heart is still a sinning heart. Makasalanan pa rin ang puso ng tao. Problema ng Diyos ito. Paano ko kaya mababago ang tao? Ang kapangyarihan ko hindi makapagbabago sa Kanya. Alam niyo, totoo po yun. Kahit ano pa ang gawin mo sa tao, hindi siya magbabago. Kaya may mga bilangguan tayo. Diyan, pinarurusahan ng tao. Hinahagupit ang tao. We Filipinos thought that restoring the death penalty would create fear in the hearts of criminals. Hindi po nangyari yun. Lalo yata dumami ang heinous crime. Ngayon, sa huling araw na ito, hindi na natatakot ang tao sa silya elektrika. Ang puso ng tao ay makasalanan pa rin. Sino ang makapagbabago sa tao? Alam ninyo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hallelujah! 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 God thought about a plan. It was called the plan of salvation. In this plan of salvation, God is not going to use His mighty power. He's not going to show off how He divided the Red Sea. He's not going to show to them that He can kill thousands in just 1 second when an earthquake came and devoured those that rebelled against Moses. God is not going to show that anymore. That's past in the Old Testament. Man is still a sinner by heart. Makasalanan pa rin ang tao. Hindi pa rin siya nagbabago. Kaya ang plano ng Diyos, hindi ko na ipakikita ito sa tao. Tingnan niyo si Napoleon Bonaparte, pinaluhod pa niya ang hari ng Fransya, kinuha ang corona, siya mismo ang naglagay. But when Napoleon Bonaparte died, yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng armas at lakas ay nawala. Sana ang mga follower ni Napoleon Bonaparte ngayon. At 33 years old, Alexander the Great cried because he has no more world to conquer. He died a drunkard. Ngayon, may follower pa ba? Si Alexander the Great?
Yung nanginginig sa kanyang kapangyarihan noon, saan na sila? Hindi nakapagpatuloy sapagkat ang puso ng tao nananatiling hindi converted sa mga paraang ganyan ng lakas. Ang hinahanap ng tao ay isang bagay na magiging koneksyon niya sa Diyos. Do you know that it is an infinite God that created you? And it is only through infinite means that you can be satisfied. You may have all the power in the world. You may have in your hands the power of life and death. But if your soul is not reconciled to the God I'm preaching tonight, you go down and sleep at night without peace in your life. Thinking about the foreboding happening in your life, that one day you die and face your lonely grave. And what after that? You have been thinking about it. Niisip mo yan. Kung mamamatay ako ngayon, ano itong kayamanan kong ito? Ano itong kapangyarihan kong ito? Wala. May nadadama ka sa puso mo na kinakailangan mo that cannot be satisfied by money. Cannot be satisfied by flesh, by sex. It cannot be satisfied by power. It cannot be satisfied by fame and popularity. There is something in your heart that is looking for something from that infiniteness in God that you have not found yet. And this is where the plan of salvation came in. Because the plan of salvation from God says, I will save man not through my might, nor by force, nor by power. I will save him by my love. Hallelujah. Hallelujah. Everybody says, the love of God. In the plan of God, the love of God was created. Sino yung poet na Pilipinong nagsabi, pag-ibig pag nasok sa puso ni numan, kamatayan may hahamakin, masunod ka lamang. Si Balagtas ata ang nagsabi niyan. Hindi lang si Balagtas ang nanguna niyan, ang Panginoon ang may alam niyan. Alam ninyo ang pag-ibig? Tingnan nyo kayong mga mag-asawa. Pagka kayo ay nagsasama ng asawa mo at nawala yung element ng pag-ibig, kahit may pera pa sa bahay, kahit malaki pa ang bahay, kahit may mga sasakyan, kahit may business, kahit may million sa bangko, when you go to that home, it becomes an house. It's nothing. Wala na. Walang kabuhay-buhay. Kaya ang yaman naghihiwalay. Because of the element that is absent, which is the element of love. Nakita ng Diyos, hindi niya mapapabago ang tao sa puwersa, sa lakas, sa kapangyarihan. Sinabi niya, ipakikilala ko sa Kanya na siya ay talagang mahal ko. You know, when love is present. It's not only present, but you can see the sign of it. The sign that love is present is when the element of sacrifice is present. Hallelujah! Hallelujah! The plan of salvation was created from the heart of God. The Bible says in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Greater love hath no man than this, that a man should lay down his life for his friends. Paul said probably, peradventure, somebody will die for a good man, but who will die for an evil man? Who will die? For me, I'm evil. But while we were yet sinners, while we were evil,
Jesus came and He gave His life for us. Nung tayo'y nasa ating kasamaan, dumating si Jesus Christ, ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Oh, I love the story on how God saved us. I love the story how He formed us from the dust, how we became a living being, how we became spiritual. And then we are not only humans, but we are infinite because it was an infinite God who created us. And then we are able and capable of responding to what God says right now because we have seen how His love has reached down to us. We became a creation of God. A creation that's not only a creation, but it is His own masterpiece. We are chosen by God to care for His handiwork. We were chosen to obey God's directives. We were chosen to observe God's limit. And then we were a society that would later on connect back to Him. But we cannot by force, by might. God saw that it's only through love. You read the New Testament. John 1:1, the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Isang araw, tinawag ng Panginoon si Virgin Mary. Pagkatapos sinabi, "You are a chosen vessel. You will have the Son of God in you." Nag-asawa siya kay Jose. Nakita ni Jose na kanyang asawa, na hindi pa sila kasal, nagdadalang tao na si Maria. Kaya privately, sabi niya, hihiwalayan ko na ang babaeng ito. Parang ginawa lang akong pantakip ng butas nito. Sapagkat hindi pa kami kasali, nagdadalang tao na siya. At night, when Joseph went to sleep, an angel appeared in his dream. The angel said, "Joseph, do not separate yourself from Mary, because he that is in the womb of Mary is from the Holy Spirit." Ang nasa sinapupunan ni Birhen Maria ay mula sa Espiritu Santo. Kaya hindi po siya creation ng tao. Ang katawang yon ay creation ng Diyos. That is the sign that God loved us. And because of that, the Bible says, He gave His only begotten Son because He loved us so much. Lumabas ang kanyang anak dito. Lumakad kasama natin, nagkatawang tao, di naman niya ang yung nadadama ngayon. He went down to our level. God, who is the Spirit, came down from the portals of glory in heaven, and He came down and robed Himself in the flesh, and He walked down these dusty roads that we are walking today, and He felt exactly like you, because on the mother's side He was human, and on the father's side He was divine. He understood the feelings of God, at the same time He understood the feelings of a man. Hallelujah! He was the perfect mediator between God and man, the man Christ Jesus, and He walked down these roads with us. Nadadama niyang nadadama mo ngayon. Nakita niya ang may mga sakit. Yung pinarurusahan ni Satanas sa mga karamdaman, yung hindi na makalakad, yung mga pilay, yung may mga ketong, katong mga sanlahon, katong tanan nga mga gisakit sa demonyo, katong nay mga balatian, tanan sila gipakigubanan ni Jesus Christ, dinhiniining yuta. Nakisama ang Panginoon sa kanila. The Bible says that He became humans like us. He felt exactly like you feel. The loneliness that you are feeling in a lonely hospital bed. When you are alone, rocked
in the pain of a cancer in your body, eating away the vital parts of your body. You cannot sleep because of that pain in that body. The Lord felt that for you. Hallelujah. The Bible says that he was walking the shores of Galilee, Jerusalem, Judea, doing that which is good, healing the sick, the diseased, the leprous. He was raising the dead from the dead. He was letting the lame walk, the blind see, and the deaf hear. Pinagagaling niyang lahat yung ginawa ng demonyo sa tao na ninakaw ang kanyang magandang pangangatawan. Inaalis lahat ng Panginoon ito at sinasabi niya, ang mga salita ko, sundin ninyo, sapagat ang mga salitang ito ang siyang sanang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Pero nawalay kayo. Ninakaw ng demonyo ang inyong kaluluwa. Pagkatapos, kanya kayong nilinlang. Inyong espiritu ngayon lumalakad sa pagsuway. Jesus Christ came to teach us obedience to the Word of God. By the disobedience of our first father, which is Adam, all of us died. But by the obedience of the second Adam, Jesus Christ, all will live. Tayong lahat ay mabubuhay. Tiningnan siya ng mga tao. Sinong taong ito? The Bible is telling us that prophecy is being fulfilled. This is the King of the Jews. The Jews, because they have pride. Matataas ang pride ng mga Hudyo. Siya bang hari natin? Yung hari natin tulad ni Solomon, nasa palasyo nakatira. Yung hari natin tulad ni David, makapangyarihan, maraming army. Ito, hari, ipinanganak sa sabsaban ng mga baka. Ito, hari, hindi man nakapag-aral. Ito, hari natin. Naku, saan galing yan? Sa Bethlehem, sa Galilea. Sino bang manggagaling dyan? Nazareth! Walang bagay na magandang manggagaling dyan. He came from a humble beginning in his human life. He took with him the form of a man. But inside of Jesus Christ was the love of God manifested to humans. Hallelujah! Hallelujah! Wala siyang pinag-aralan, pero napagagling niyang may mga sakit. Ang mga may demonyo na papalayas, isinasauli niya ang biniyak ng demonyo sa kanyang buhay. Here is the love of God manifested. It was like Jesus Christ walking down, seeing the greatest masterpiece of God broken down into pieces. Jesus Christ walked down the dusty roads of this world or this earth. He picked up every piece and he pieced them piece by piece delicately. I am being created again. Sinasauli ang lahat ng ninakaw ng demonyo sa inyo. Kaya ang gabing ito ay magandang balita. Kahit wala si Jesus Christ, nakikita ninyo dito sa Davao City, nagpadala siya ng kanyang representative, ng kanyang pinahiran ng langis, upang walang sawa na ipangaral ko sa inyo ang magandang balita na sinasabi, kayong may mga problema, huwag kayong mag-alala, sabagat merong kapangyarihan ng Diyos na sasama sa inyo. Hallelujah! Hallelujah! Dahilan sa siya ay harmless, pag-ibig ang kanyang dala. Everybody was persecuting him. Everybody rejected him. Everybody maligned him. The high priest of the day grouped themselves together in the Sanhedrin, and they said this man should die because he's taking all the people with him. Siyang isacrifice natin kaysa makonvert niya lahat ng mga tao. Wala naman siyang ginagawa, kundi ang mangaral ng mangaral. Pinagagaling niyang mga tao, ang lahat ng mga tao ay pumupunta sa kanya. Anong mangyayari sa relihiyon natin ngayon? Kailangan siya ay mamatay. It was in the plan of God for him to die. Because the law of God says, he must shed his blood for the remission, for the forgiveness of my sin. Kaya isang araw, dinakip ang Panginoon. Isang apostol niya ang nagtraidor sa kanya. Dito nakita natin ang pag-ibig ni Jesus Christ na mula sa langit na siyang magliligtas sa atin. Eto na, mga kapatid. Narito na! Dinakip siya.
nilagay siya sa harap ni Pilato, hindi kumikibo si Jesus Christ. Hinugasan ni Pilato ang kamay niya. Para sa akin, wala siyang kasalanan. Ang mga Hudyo, ipako siya sa krus. Because that was in the plan of God. So ang Panginoon sumunod na parang tupa na dadalhin doon sa kamatayan. You know how the Romans tortured their convicts? Unang-una, ilalagay kasi tinatawag na scourging post. Pilate's scourging post. You will be laid bare from the waist up. Itatali ang kamay mo pataas sa poste. Wala kang damit mula sa iyong bewang pataas. And then, tatali ka, pataas ang kamay, nakatalikod ka. Bago ka itatali, aalipustahin ka muna. They will spit on your face. They will box your face. They will slap you left and right. They will scourge you in that manner and they will torture you. Lahat gagawin na sa iyo. Kaya ang mukha ni Jesus Christ, magang-maga, mga kapatid. Sinabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 53, there was no form that we should desire Him. In the vision of Isaiah the prophet, he saw Jesus Christ so ugly because of the beating that He took upon Him. His face was swollen. His eyes were swollen. His brow was bloody. And the blood was kicking over His eyes. Ganon ang nangyari sa Kanya. Tinali siya. Tapos meron silang pamalo. Tinatawag na whip of 9 tails. Ito'y parang balat, siyam ang galamay. Sa dulo nito ay may bakal na jolen, parang bulitas na bakal. At merong taga sa dulo. Sa gitna ay nakapaloob sa balat, sa leather, ang nakataling putol-putol na bakal. And they will whip you with this kind of a whip. Nakatalikod ka. Na pagka pinalo ang likod mo, itong mga galamay na ito, babaon lahat sa balat ng katawan mo, masisira hanggang sa laman. Pagkatapos yung mga bulitas na mayroong mga taga, babaon din yun. Pagkatapos na ikaw ay pinalo, paghila noong berdugo, balat at laman ay sasama sa pamalong yon. Jesus bore on His back 39 stripes. Isaiah the prophet said, we are healed by His stripes. Hallelujah! He was tortured for our iniquities. And by His stripes, we are healed. Medical science has listed 39 major diseases in the world today. Ngayon, may bago nang lumitaw yung AIDS. Pati yung AIDS, kasama na rin yon sa kagalingan pagka lumapit ka sa Kanya. After they have tortured Jesus Christ in this fashion, they persecuted Him, they mocked Him. Pinasuot siya ng damit na parang hari, binigyan siya ng tungkod, pinagsusuntok yung mukha niya, pagkatapos pinapasan na siya sa krus. Last November, I was in Israel. Lumakad ako sa Via Dolorosa, na kung saan siya lumakad, nagpapasa ng krus up to Mount Calvary, where He was crucified. You know how the Romans crucified their convicts? Pagdating mo doon, mga kapatid, ihihiga ka sa iyong krus. Ipapako ang kamay mo. Pagka pumasok na yung pako, 9 inches spikes, mga pakong 4 square, papako sa kamay, sa paa, pagkatapos, mga kapatid, na ikaw ay napako, lalagyan ka ng koronang tinik. Tinatawag nilang Jerusalem thorn. When I was there, I saw this thorn, parang tinik ng suha, ganyan katataas. At ang tigas,
Yan ay vine na tumutubo doon sa seashores of Galilee and Jerusalem. Pagkatapos yan ay gagawing crown. Ikokoronang maliit sa ulo mo. Because it is smaller than your head, they will put mga tali sa tabi. Pagkatapos 2 tao, hihilain yan pababa. At ang lahat ng tinik ay papasok sa balat ng iyong katawan, dito sa iyong ulo, sa noo, dito sa mga mata mo. Dahil dyan, magang-maga talaga ang mukha ni Jesus Christ. Pagkatapos nito, mga kapatid, na ikay nakapako, mayroon ng korona ng tinik ang iyong ulo. Kanila nang itatayo ang krus na kung saan ka nakapako. This cross is not put up in a straight position. It is put up slightly slanted forward. This is calculated for a man to suffer a maximum of suffering. Only the nails in your feet and in your hands holding the weight of your body. Doctor says a man tortured in this fashion will not die of loss of blood. He will die because of the irregular beating of his heart. Therefore, Jesus Christ on this fashion was crucified. Only the nails in his hands and in his feet holding the weight of his body from 12 o'clock to 6 o'clock in the afternoon, suffering the noontime day. And the heat of the sun was so terrible, and the mocking and persecution of the people was unbearable. But Jesus Christ, the love of God manifested, was there. He suffered for you and for me. It was the perfect plan of God. It was His love for you. Mga kapatid, habang nakapako ang tao sa ganitong posisyon, ang kanyang puso ay magkakaroon ng irregular beating. At ito ang makakapatay sa kanya. Do you notice that Jesus died of a broken heart? He was broken in heart because we did not know Him. Hindi natin alam siya. Hindi natin hiningi siya. Nung tayo makasalanan, dumating siya rito. Now, I have preached this plan of salvation and the love of God so many times. I've been all over the world preaching it to so many kinds of people. But I don't get tired of preaching it again and again because it is this love that will draw you closer to Him. You might not tremble because of His power. You might not change because of His might. But I tell you tonight, by the power of the Holy Spirit, when you come and this love of God hits you right here in your heart, you will say, Lord, I love you because you first loved me. Hallelujah. So if there is a reason tonight for you to ask me why I love the Lord, I love Him because He first loved me. Hallelujah. Kaya nang ang kanyang mga apostoles nakakita sa pag-ibig na ito ni Jesus Christ, ano ang kanilang ginawa nang siya'y umakyat na sa langit? Hindi na nila ipinagkanulo siya. Love does not force you to serve Him. Love does not demand from you respect to Him. Love does not make you tremble. Love does not force you to crawl up to Him. Love does not do that. Love is a force that will attract you to Him, that will draw you to Him, making your own decision and making it fixed like the apostles and say, Lord, I will love you. I will accept you as my Savior. Kaya ang pag-ibig na yon, ang siyang ngayoy humihila ng napakaraming mga tao para sa Kanya. It was the love of God who saved your pastor here preaching tonight. I heard somebody preach that one time when I was yet a sinner. And when I heard him preach, something was struck down in my heart. Mayroong tinamaan sa puso ko. Hindi ko alam, ako'y umiiyak
Pagkatapos ako'y lumapit sa altar at sinabi ko, Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. Galing na po ako sa iba't ibang denominasyon at relihiyon, ngunit hindi ko nadadama ang nadama ko ngayong gabing ito, ang pag-ibig mo sa aking puso. Down there in religion and denomination, I felt it's only a cold institution. It's only a cold organization and nothing more. But this tonight, the power of your love has come down and struck my heart. Tinamaan ang puso ko, nalaman kong mahal pala ako ng Panginoon. Sinabi ko, Panginoon, ito ang aking hinahanap na hindi masasatisfy ng pera. Mga anak ng Diyos, ito ang hinahanap nyo that cannot be satisfied with money. It cannot be satisfied with fame, popularity. It cannot be satisfied by power. It can only be satisfied by the love of God. Knowing that you have reconciled yourself back to Him. Pagka naisauli sa iyo ang pag-ibig na yan, ang pag-ibig na yan ang magtuturo sa iyo, sasabihin, manampalataya ka sa Panginoon. Hindi ka napipilitin upang maniwala ka sa Kanya. Pagka pinasok sa iyo ang pag-ibig ni Jesus Christ, pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig na yon ang magtuturo na ang mga salitang ito ay paniniwalaan mo na. Pagka pinaniwalaan mo na yan, magkakaroon ka na ng pananampalataya. Ang pang-anim na sentidong ninakaw ng demonyo sa iyo ay isasauli ng Panginoon sa iyong buhay. Pagkatapos, mabubuksan na ang mga mata mo. At pagkatapos, makakakita ka na ng pagbabago sa buhay mo. Sasabihin mo, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit nai-inlove ako kay Pastor Apollo Kibuloy? Lalaki naman ako, bakit nai-inlove ako? Gustong-gusto kong makinig ng power line. Gustong-gusto kong manood ng Hour of Truth. Gustong-gusto kong makinig ng kanyang pangangaral. Ano ba itong nangyayari sa akin? Huwag kang magtaka, anak ng Diyos, sapagkat hindi ka nanginginig sa labas dahil sa kapangyarihan, ngunit pinasok ka na ng salita ng Diyos sa kanyang pag-ibig. May pagbabago na. Hindi ikaw lang makakahalata ng pagbabago niyan. Ang unang-unang makakahalata niyan yung asawa mo. Sabihin ng asawa mo, hindi ko naman pinilit itong asawa ko, pero bakit iniiwanan niyang paglalasing? Umuwi na siya ng maaga. Bakit iniwanan niya ang kanyang mga bisyo? Bakit iniwanan niya ang lahat ng kanyang mga babae? Ngayon umuwi na siya sa akin. Kompleto pa yung sweldo niya. Ano bang nangyari sa'yo? Ano bang nakain mo? Hindi ka naman pinilit. Hindi ka naman binugbog. Wala naman pumilit sa'yo. Mga kapatid, yan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon sa iyong buhay. Kusang loob na ikaw ay magbabago. At ang pag-ibig na yan, babaguhin ang iyong relationship sa Diyos. At ngayong gabing ito, hindi kapangyarihan niyang magpapagaling sa iyo. Pag-ibig ng Panginoon ang magpapagaling sa iyo. Sino rito ang may karamdaman? Taas ang kamay. May problema. May pangangailangan. I commend to you the baptism of love tonight. All of you whose hands are raised tonight, in the name of Jesus Christ, ang pag-ibig ng Panginoon dadaloy sa buhay niyo. Binigay niya ang kanyang katawan, tumulo ang kanyang dugo, pagkatapos hindi siya naghiganti sa lahat ng sa kanya'y umalipusta, bagkus siya, ibinigay niya lahat sa buhay na Diyos. Pag-ibig niya ang siyang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan. At pag-ibig niya ngayon ang siyang magpapatunay na mahal ka niya. Isasauli niya sa iyo ang kaluluwa mo. Hallelujah! Nadadama ba ninyo ang kagalingan? Taas ninyo ang dalawang kamay niyo, madadama ninyo ang kagalingan. Huminga kayo ng malalim. Sabihin mo, tinatanggap ko ang iyong pag-ibig sa aking buhay, Panginoon.
The devil cannot stand the love of God. Ang may gawa ng karamdaman mo, ngayon, masamang espiritu. Kasi may hate sa buhay mo. May anger, may hate, may unforgiving spirit. Meron kang espiritu hindi nagpapatawad. Meron kang galit na hindi mo pa napagsisihan. Hanggang ngayon, galit ka. Hanggang ngayon, may pakikipag-away ka. That is the house of the devil in you. But right now, ang pag-ibig ng Panginoon papasok sa iyo. Ayaw ng demonyo ang pag-ibig ng Panginoon. Lalaya siya pagka ang pag-ibig ay nasa sa iyo. Kaya ngayon, ang hindi mo nagagawa noon, magagawa mo na. Napapatawad mo na yung mga nagkasala sa iyo. Hallelujah. Palakpak natin ang dalawang kamay nating nakataas. Kita mo na, nare-release ka na ngayon sa iyong karamdaman. Hallelujah! Ang plano ng Diyos, isauli ka sa lahat ng plano niya. Aalisin ang karamdaman mo! And then, yung hindi mo nagagawa noon, magagawa mo na ngayon. Hindi mo napapatawad yung nagkasala sa iyo. Sa Bisaya pa, nakay pagtumot diha. Di tanong kag kawayan ug ningon ka. Inig kabuhi ani dumtan tagil mo tanan. Nagi pagdumot sa imo ha, wakay kapasayloan sa imong kasing-kasing. Wala kang pagpapatawad. Kaya nagkaroon ka ng pagkakautang. Ang utang ay kasalanang hindi napatawad. Isipin mo kung sino nakaaway mo. Sabihin mo sa isip mo, Panginoon, lahat, Panginoon, pinapatawad ko na po yung nagkasala laban sa akin. Manugang ko, ugangan na ko, asawa na ko, sino mang kaibigan ko na hindi ko pa napatawad, pinatatawad ko sa gabing ito. Alisin mo ang galit. Alisin mo ang hatred. Ipasok mo ang iyong pag-ibig sa aking buhay. Tinatanggap ko ito. May milagrong nangyari sa iyo ngayon. May milagrong nangyari sa iyo ngayon. Pagka naka-release sa iyo ang espiritong yan, alam niyo ano mangyayari? Gagawa na ng paraan ang Panginoon para yung utang mo sa financial ay magkakaroon na ng pambayad. You will be released from your debt. Sin that is unforgiven is debt. Yan ay utang. Ngayon, pagka nagpatawad ka, lahat ng pagkakautang mo sa financial, maaalis ding lahat. Gagabay ang Panginoon sa iyo, pagpapalain kanya sa mga sandaling ito. Hallelujah! 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 Ang pag-ibig ni Jesus Christ, gusto niyang malaman ninyong lahat dito sa siyudad ng Davao. Lahat ng covenant partners, lahat ng naririto ngayon, gusto niyang ipaalam sa inyo ang mensaheng ito. Mahal kayo ng Panginoon. Hallelujah! Ang inyong pag-iyak, nakikita niya. Ang problema mo, nakikita niya. Akala mo, dahil ikaw, hindi ko na-meet personally, sa TV mo lang ako nakikita, hindi ka alam ng Panginoon. Alam ka niya. At sa mga sandaling ito, naririto siya, ginagabayan tayo. At sinasabi niya sa iyo, anak, huwag kang mag-alala, mahal kita. Isasauli ko sa iyo ang ninakaw ng demonyo sa buhay mo. Ngayon, magkakaroon ka na ng pananampalataya. Ang lahat ng lalapit sa Panginoon na may pananampalataya ngayon dahil may pag-ibig ng puso mo, ay magkakaroon ng gantimpala. Hebrews 11:6 says, those that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. The woman with an issue of blood for 12 years was healed. He said, if I could only but touch the hem of His garment, I shall be made whole. And this woman waded her way through the throngs of multitude that were around Jesus Christ, using all the ounces of strength
that is remaining in her body. And then she was able to touch the hem of the garment of Jesus. And what happened after that? What happened was the greatest miracle that took place in her life. What happened? Ano ang nangyari? Mga kaibigan, nung natanganan niya ang laylayan ng baro ni Jesus Christ, huminto ang Panginoon and He said, "Who touched me?" The woman was trembling and she said, "Lord, I was the one who touched you." Jesus said, "Woman, rejoice. Your faith hath made you whole." Hallelujah. May koneksyon na tayo sa Diyos. Naisauli na ngayon ang ating sentido ng pananampalataya. I would like to tell the devil tonight, devil, demonyo, hindi mo na mahahadlangan ang mga nagmamahal na anak ng Diyos. Hindi mo na sila mahahadlangan. Anuman ang kanilang kahilingan, ibibigay ng Diyos. May pananampalataya na. Pagka may pananampalataya ka na, naniniwala ka na. Ano man ang sutsut ng demonyo sa iyo, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Kulto si Kibuloy, hindi totoo yan. Hindi ka na naniniwala sa kanya sapagkat silyado na ang pananampalataya mo. When you have faith, that means whatever God says is true. You believe it. It's true. He's not a liar. He's powerful. He can back up what He said. Everything that He said, He can deliver. If He said, "I will heal you," He can heal you. Sino naniniwalang pagagalingin siya ng Diyos? Mga covenant partners, lahat kayo naririto. Mauni ang gusto na kong makita sa tanang makig-covenant sa kuwa. Kay saad niya sa Diyos, mobit ang magpakamatay ko sa pagwali, ane. Mauni ang gusto na kong unang makita ninyo, nga di na mo malimbungan sa yawa. Wa na'y kinahanglang mulakaw pa sa kapobrehon. Kay paghimo niya sa Garden of Eden, gihatag niya sa imuha, himo na niya tanan, una niya gihatag sa imuha. Gusto niya iuli karong adlaw sa imuha ang panalangin. Hallelujah, hallelujah. Gusto ng Diyos isauli sa iyo ngayong araw na ito ang mga bagay na yan. So may pananampalataya ka na. Bartimaeus was blind. This was also a victim of the devil. It was through no fault of his own or the fault of his parents that he became blind. He was blinded because this is the works of the devil. The devil came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life. Life more abundantly. Narinig ni Bartimaeus, Jesus was healing all kinds of diseases, displaying the love of God wherever He goes. Ang pag-ibig ng Panginoon, pinadadaman niya sa lahat. Ikaw nagdadalamhati, huwag kang magdalamhati. May pag-asa ka, mahal ka ng Panginoon. Bartimaeus heard that Jesus was healing all kinds of diseases. So anong nangyari? Sabi niya, "This is my only chance." Sa panahong yon, pagka ikaw ay bulag, ang iyong Amerikana ay pula. Pagka ikaw nagdamit ng pula, may kapang pula, that means you are blind. Walang pag-asa. Try to close your eyes for 1 minute. World of darkness. You don't see anything. Oh, what kind of a world is this? I cannot see. It's a world of darkness. Ito'y daigdig ng kadiliman. Walang nakikita. Confined ka. Hindi mo nakikita na naman. Mahal mo sa buhay, hindi mo nakikita. Pero narinig ni Bartimaeus, Jesus is going to pass by His way. Sabi niya, ito ng pag-asa ko. Sisigaw ako sapagkat tinatala niyang pag-ibig ng Panginoon. So when he heard that Jesus was already nearby, what did Nicodemus or what did Bartimaeus did? Sumigaw siya on top of his voice. He said, "Jesus! Thou Son of David, have mercy on me!" Sabi ng mga apostoles, "Hoy bulag,
minto ka. Ang ingay mo naman, busy ang Panginoon. When he heard that he was being subdued because of that, the more that he raised his voice and he said, Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! That caught the attention of the Lord. Puminto ang Panginoon. Nakuha niya ang attention ni Jesus Christ. Anak ng Diyos, kung meron kang kailangan, huwag kang ma-discourage. Kahit ano pa ang nakapalibot sa iyo, isigaw mo, huwag kang mahiya. Have persistent faith in the Lord. Ano man ang hiniling mo, ibibigay niya sa iyo yan. Hallelujah! Tingnan mo mga kapatid. He attracted the attention of the Lord. Puminto ang Panginoon, sinabi niya, dalhin ninyo siya sa akin. Ang sarap pakinggan, ano mga kapatid? Pag-ibig ng Panginoon, dalhin ninyo siya sa akin. Nung narinig ni Bartimeus yun, sabi ng mga tao, huy, tinatawag ka ni Jesus Christ. Anong ginawa niya? Hinubad niya kaagad ang kanyang Amerikanang pula. Hinubad niya kaagad. Hallelujah! Hinubad niya! Ang ibig sabihin, ito na ang araw ko. This is my day. Kahit hindi pa ako pinagaling ng Panginoon, magaling na ako! So lumapit siya sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ni Bartimeus, Lord, that I might receive my sight. Jesus said, Bartimeus, your faith hath made thee whole. Hallelujah! Biglang-bigla, nakakita ang bulag. The things he does not see before, he used not to see before. Now, when his eyes were opened, he opened them wide to see the beauty of God's creation. He saw the human beings around him. He saw the beauty of this world that God has created. And that's why he jumped up in praise and joy and worship unto the Lord. And he rejoiced. Nagsaya at nagpuri siya sa harap ng ating Panginoon. Pananampalataya na isauli na sa iyo. Naniniwala ka ba na ngayong gabi, kahit hindi ka bulag, pero meron kang pangangailangan tulad ng bulag na si Bartimeus, hindi ka lalabas dito na yan, ay tinanggap mo na. Sinong naniniwala? Taas ang dalawang kamay ng naniniwala. Ano ang minimithi mo? What is the deep desire of your heart? Do you desire something from the Lord? He said, when you pray, desiring something, believe that you have received them and you will have them. Hallelujah! Na-feel ko meron ng gumaling dito ngayon. Sino ang nakadama na pinagaling na siya? Taas ang kanang kamay. Sino ang gumaling na? Taas ang kanang kamay. Sino ang pinagpala ngayon? Tumayo ka. Lahat ng tumayo, dobling pagpapala ang tatanggapin nyo. Ang lahat ng papalakpak ng kanilang kamay ng malakas. Aalisin sa karukaan ng buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! The Syrophoenician woman also received a miracle from the Lord. Magkakaupo na kayo. Ang pananampalataya, alam ba ninyo, ito ang nagbubukas ng maraming pinto sa pagpapala mula sa Panginoon. Faith opens the door to God's blessings. If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall follow your word. Pagka may pananampalataya ka na, may kapangyarihan ka. Ano man ang gusto mo, palapitin mo. Ano man ang hindi mo gusto, paalisin mo. So paalisin na ninyo ngayon ang karamdaman sa inyong katawan. Anong sabihin nyo? Kadimalasan sa buhay, tsupe! Lahat.
kadimalasan sa buhay, tulad ng sakit, karamdaman, problemang walang solusyon, tsupi. Yan. Hallelujah. Alis! Alis diyan! Utusan mo na. Sinabi ng Panginoon, pagka meron ka raw pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa, mag-utos ka. Makapangyarihan ka na. Isinauli na ng Panginoon ang connection mo. Makakapag-utos ka na. Meron ka ng autoridad. Meron ka ng kapangyarihan. Utusan mo. Tingnan niyo yung pulis, basta traffic. Nasa traffic siya, may tsapa, may uniforme, may authority. Amen. May kapangyarihan pa dahil may baril. Pag sinabi niya sa driver, hinto! Hinto ang driver dahil may authority siya. Noon, wala kayong pananampalataya, kaya wala kayong uniforme. Wala kayong tsapa. Dahil ninakaw ng demonyo yon, civilian lang kayo. Ngayon, hindi lang authority sinauli sa inyo, may kapangyarihan pa, may baril. Anong baril? Word of God. Salita ng Diyos. Pag sabi mo sa demonyo, hinto! Huwag kang lalapit. Huwag mong dalhin ang iyong karamdaman sa bahay ko. Huwag mong dalhin ang karukhaan sa bahay ko. Maniniwala ang demonyo sa iyo. Etong magandang balita, isasauli ng Diyos ang autoridad, pananampalataya at kapangyarihan, salita ng Diyos sa buhay mo. Mula ngayon, makapangyarihan ka na, anak ng Diyos. Ala tayo magsabing, wow! Malakas na victory shout, wow! Malakas na clap offering. Tadyakan natin ang demonyo. Tawanan silang malakas. Ngayon, makapag-utos din kayo ng gusto ninyo at yan ay lalapit sa inyo. Tingnan ninyo, para kayong general ngayon. Yung general, may mga sundalo sa ilalim niya yun, no? Sasabihin niya sa isang sundalo because he's a man of authority. Sabi niya, soldier, guard. Tatakbo kagad yung soldier. Ano po? Gawin mo ito. Gagawin niya. Ngayon, utusan mo. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ang Panginoon magpapadala ng anghel at sasabihin, ano yun? Ang pagpapala hindi na aalis sa bahay ko. The Lord will send an angel of prosperity in your house. Ano pa? Panginoon, wala na pong karamdaman sa bahay ko. An angel from heaven will be dispatched. He is the angel of healing that will come to your house and heal your household. Pinadala ito sa isang idinalangin ko, sa isang crusade. Dinalangin ko siya. Panginoon, I command healing to happen to him right now. Yung kanyang sakit, cancer sa bituka. Kaya, pagkagabi, umuwi siya, nanaginip siya. Nung siya nanaginip, nakita niya ang sarili niya, dinala sa operating room ng 6 na tao, nakaputi. Pagkatapos, nahiga siya. Nung nahiga na siya, nakita niya ang sarili niya, binuksan ang kanyang damit. Tapos wala namang mga knife yung mga tao, wala naman silang instrumentong dala, basta't binuksan lang yung damit niya. Tapos binuksan ang kanyang tiyan. Hinugot ang kanyang bituka, mga kapatid. Sa kanyang harapan, nakikita niya. Hindi naman siya nasasaktan. At pinagputol-putol yung lahat ng bahagi ng kanyang bituka na nabubulok. Tapos pinagdugtong yung walang sakit. Isinauli muli. Nung siya'y gumising, sabi niya, nadama ko ang kagalingan sa aking katawan. Hanggang ngayon, magaling na siya. Hallelujah! Sasabihin niyo sa akin, Pastor, paano kung all clear na yung baga ko, wala na akong lungs? Sa Araneta Concert Crusade, April 5, sinong nakapanood sa inyo sa The Hour of Truth na may nag-testify? Both lungs ng kanyang mother, may taning na ang buhay, ngunit idinalangin,
kanyang inutusan kasama ko sa pananampalataya na siya'y paggagalingin. Nang sila'y bumalik sa doktor, anong sabi ng doktor? Nakapagtataka ito milagro ito Bakit? Anong nangyari? Ang iyong kabilang lungs na wala na, tinutubuan ng bagong lungs. Hallelujah! Kaya wala na magagawa ang demonyo sa iyo ngayon. Naisauli na ang pananampalataya, ang sixth sense naisauli na sa iyo. Kaya ngayon, kahit magdamag tayo, hindi kayo uuwi. Kulang pa ang salita ng Diyos. Kahit na mamaus na inyong pastor, gusto ninyo. Sige pa, pastor, pangaralan mo pa kami ng mga salita ng Diyos. You are so hungry about the Word of God because this is what you've been looking for a long time. You've been looking for it. You've not found it. But tonight, I will tell you, this is a sign that the Lord loves you because He's going to restore back your faith to you. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mauutusan mo ang bagay na gusto mo at yan ay darating sa buhay mo. Sino rito ang nangangailangan ng isang bagong bahay? Bagong sasakyan? Anong sinabi ng pananampalataya? Kung meron ka raw pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa, utusan mo ang bundok. Tingnan yung Mount Apo. Di ba malaki yan? Kasing liit lang ng butil ng mustasa. Malaki pa yung butil ng mais dyan. Utusan mo ang bukid, ang bundok. Lilipat. Alin ang mas mabigat? Ang sasakyan o ang bundok? Bahay o bundok? Sino walang bigas dito? Gusto ninyo, 10 sako, lilipat sa bahay nyo. Utusan lang. Saan ang mas malayo? Mount Apo, yung tindahan sa tabi mo. Utusan mo lang, sabihin mo, 10 sakong bigas dyan sa bodega ng kapitbahay kung may department store. Lumipat kayo dito sa bahay ko. Sige, magutos na kayo. Ano man ang gusto nyo utusan. Bago tayo umalis dito, itong PTA grounds na ito, bago tayo nagpasimula, I walked around this 7 times. I sanctified this place. If God will only open your eyes, angels are around here ministering to us. May mga anghel dito nagmi-ministeryo sa atin. Nandyan, di lang nyo nakikita. May angel dyan, may angel dyan, may angel dyan nag-aaser. Doon sa bandang yon, may mga angel doon. And they are, each one of them, collecting all of your prayer requests. By faith, according to your faith, it shall be done unto you. Okay, bibigyan ko kayo ng 1 minute upang i-pronounce ang lahat ng gusto ninyong mangyari sa buhay nyo. At i-pronounce ang lahat ng ayaw nyo paalisin sa buhay nyo. I will not do it for you, you have to do it for you. Okay, yun munang utusan natin yung ayaw nyo. Taas ang kanang kamay. 1 minute. Utusan na ninyong lahat ang ayaw nyo sa buhay nyo. Malakas. Lahat na nagutos ng malakas, siyang tatanggap. Hallelujah. Okay. Kaliwang kamay naman ngayon. Utusan ang lahat ng gusto ninyo. Lahat, sabihin ninyo, lahat ng gusto nyo. Laksan ninyo. Hallelujah! Hallelujah. Tapos na kayo? Sinong naniniwala na ang kanyang inutusang aalis sa buhay niya, umalis na? Kadimalasan, karamdaman, wala na sa buhay mo.
pagpapala, kagalingan, kaligtasan, kaliwanagan. I agree with you. The Bible says, if any two of you here on earth agree on anything, it will be done of my Father which is in heaven. Now I have agreed with you by faith nang lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos, lakip na yung kaligtasan sa buhay mo. Magkakaroon ka ng pananampalataya sa Kanya na ibigay ang bawat pangangailangan mo kahit gaano ito kalaki. Pag-uwi sa bahay mo, basahin mo ang Matthew 6:25-34. Ang pananampalataya ay ang pagkawala ng pagkabalisa. Mawawala ang confusion sa buhay mo. Ang pananampalataya ay ang pagkawala ng pagkatakot. Wala ka ng takot ngayon about tomorrow. You don't fear what happens tomorrow because you know who holds tomorrow. May takot ka ba? Baka mawalan ako ng trabaho, baka iwan ako ng asawa ko, baka ganito, ganon. The Lord will take out the fear in your life because faith is the absence of fear. Faith is the absence of diseases in your life. Faith is the absence of poverty. Faith is the absence of doubt. Mawawala yung doubt mo sa salita ng Diyos, yung pag-aalinlangan mo, mawawala. At ang lilipat sa iyo ay ang pananampalataya na bawat ano ang hilingin mo, yan ay mapapa sa iyo. Isang malakas na clap offering sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 So, subukan ba ninyong pananampalataya nyo? Basig pagkaugma at bangmos Mount Apo. Mount Apo, ingon si Pastor Kibuloy, mas dako man sa lisos mostasa nga akong pagtuo, mura manig lisos sa santol, balhin dito sa Davao Gulf. Balhin! Pagmata na gyapon. Basig mo yung kagdaan palagi. Ikaw di yung balhin. Ayaw ing ni ana. Kakita kag wala, nahitabo na paabota lang. Hallelujah! You know why the devil can deceive you still? Because of the time element between you and God. 1,000 years with us is just one day with God. So when He answers you today, sometimes it might take weeks or days. Pero ang kasagutan, dumating na yan. Kaya huwag kang mag-alinlangan sa Kanya. Ano man ang hiningi mo, sampalatayanan mo, tinanggap mo na yan. At isang araw, darating sa iyong buhay yan. It's just a matter of time. That the desires of your heart are going to be fulfilled. It's just a matter of time. Ano ang covenant ko sa ministry ito? Sa lahat ng makikipag-covenant sa akin. Kay Abraham, ang covenant niya sa kanyang lahi ay ang circumcision. Dito, anong covenant ko? Prosperity is my covenant with you. When you walk in the sight of God, because of His love, He's going to restore everything the devil has taken away from you. Lahat ng ninakaw ng demonyo, buhay na walang hanggan. Tingnan ninyo, batang-bata pa kayo. Ang iba sa inyo, 40 years old pa lang, 30 years old, mukhang 70 years old na. Dahil ang dama ninyong sakit sa katawan. Lumalakad kayo sa sumpa, wala kayo sa pagpapala, kahirapan left and right. Babaguhin ng Diyos ang lahat ng yan. Just envision the life that God will give to you right now. You will have a beautiful family. Ang asawa mo mawawala ng sakit. Mga anak mo pagagalingin ng Panginoon. Makakapag-aral sila ng mabuti. Poproteksyonan sila sa laban sa lahat ng masama. Magkakaroon ka ng magandang trabaho. Makapaglilingkod ka pa bilang covenant partner. Magkakaroon ka pa ng pera sa bangko. That is the abundant life that God is going to give to you. Plus, pagdating ng rapture, kasama ka pa sa Kanya na darating pagdating ng rapture.
Hindi lang niya isinauli sa iyo ang iyong pananampalataya, pati na ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hallelujah. 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 Maradama mo ngayon, mawawalan takot. Sasabihin mo, kahit mamatay man ako ngayon, hindi na ako natatakot sa kamatayan. Nafe-feel ko sa aking sarili ngayon ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Hallelujah. I am preaching tonight because of that love. I am preaching because you have a soul. I am preaching because the Lord is going to restore that soul back to you tonight by faith. Hallelujah. Tatayo ka sa harap ng ating Panginoon. Ikaw ay ganap na mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayang isinauli ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Naniniwala ba kayo sa mga salita ng Diyos na aking sinasabi dito? Sinabi ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Sinabi na ba ninyo sa Kanya kung ano ang gusto ninyong gawin ng Panginoon para sa iyo? Sinabi naman ninyo sa Kanya kung ano ang gusto ninyong gawin ng Panginoon para sa inyo? That's a powerful question. He asked Bartimaeus once upon a time that question. He's also asking you that question tonight. Lord, na ako'y maliligtas unang-una, 10 ng aking pamilya, at ako ay maglilingkod sa iyo sa lahat ng buhay ko. At ako ay lalakad sa pagpapala. Pinagpala dito, pagdating mo, makakasama ako sa rapture. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.